Morning, my friend. Ang message natin ngayon is about our about 10 biblical principle receive God blessings. Yan. Napakaganda kay blessing pala sa God, no? Sa atin. Ang ating pan ngayon. Ating message ngayon, no? Ano ang number 1 natin? Acknowledge that God is the ultimate ng source of righteous wealth, no? Yan ang ating God, no? Basta sa right lang ang ating wealth. Yan ang the best, no? Hindi sa galing sa ating balang masamang mga ng kabuhayan, no? Na katulad ng pagnakaw o iba pa na hindi sa malinis na income. Kaya yan ang ating talakayin ngayon, no? Yan. Ano pa? No? Honor the Lord with your wealth, no? Honor your Lord with your wealth, no? Natin, have the right motive, no? Yan ang atin, ano pa? Diligence yourself in the love of the Lord, no? Yan ang ating ngayon, no? Ano pa? Honor the Lord with your wealth. Yeah. Honor tayo kay Lord, no? Kaya sa wealth natin, no? Kaya yan ang atin sa atin wealth, kailangan magpanan ni Lord, na blessing ni Lord sa atin. Live righteously with diligence. Be generous and charitable na yan. Dala pala dito ang charitable, no? Kaya ang ating may marami na tayong pera, kailangan matulong tayo sa mga taong na kailangan ng tulong natin. Kaya dito nadala dito sa ating obligasyon sa God o kay Lord Jesus na tayo matulong sa mga poor o mga iba pa, no? Mga may sakit o sa mga bata na hindi kaya ng mga parents ang magpaaral, kay poor sila. Yan, no? Tulungan ang pagpaaral sa mga anak para magkuhan sila professional at makaahon sila sa kahirapan, matulong sa mga parents nila nga makaahon sa kahirapan, no? Kay professional na sila. Yan sa tulong natin o ng mga may kaya sa buhay. Kaya yan ang
gusto niya nga sa atin ng God the Father, O Lord Jesus, na nga matulong tayo sa mga poor na ang hatang atin anuhin, no? Para patulad natin kung may kaya tayo, matulad din sila sa atin. Kaya mula sa kanila, papunta sa anak nila, ay makahon sila sa kahirapan. No? Dahil sa tulong ng mga taong na nagpaaral sa kanila, nagprofesional sila, at natulungan ang mga parents nila, mother, father, at mga kapatid. Kaya sila nag-successful sa buhay. Kaya yan ang ating obligasyon dito sa earth, no? Na matulong sa mga poor, no? Yan ang atin. Seek God wisdom and trust Him. Trust Him. That's what find a spouse of noble character, no? Find a spouse with noble character. Kaya mga friends, yan, maski sa ating God, may nag-ano siya sa misit na magtulong tayo sa mga poor. Kaya mga friend, maski sa God, no, nag-ano sa atin sa atin gawin, no, pero hindi lang God o Lord Jesus ang ano sa atin, no? Tulungan man natin ang atin sarili, no? Yan, ang sabi na natin, no, sa atin message last, na ang mga behavior na masama, eliminate natin, no? Kaya ngayon, ay ang atin naman pag-usapan ng parte naman sa mabuting mga behavior natin, no, na kailangan natin sa buhay natin para mag-successful tayo, no? Yan, kaya na natin, eliminate na ang lahat ng mga masamang gawain sa ating buhay. Ano naman ang gawin natin? Una sa lahat, ang ating obligasyon sa ating mga anak. Huwag ang pera ang natin, ang anak natin, hindi natin patapos sa pag-aaral kay sayang ang pera. Pero marami ang pera babalik sa atin kung profesional na ang anak ta. Kaya huwag kuripot sa mga pag-aral ng anak natin, no? Nang gawin natin yan. Kaya ang aking nagtanong kami sa mga bata dito kung ano ang gusto. Ang sa amin member of family ng dentist daw ang gusto niya. Ang isa naman soldier, no? Kaya yan, kung ano ang gusto ibigay, no? Kay yan ang gusto ng dentist, natin na makapinis sila, at kung makapasok sa trabaho, yan, tulong sila sa mga kapatid nila para maka-professional din, no? Katulad ng ginawa ng isang kasama namin sa sa trabaho. Napakaganda ng plano sa buhay, no? Kaya ang poor sila. Pero teknika nila kung paano anong mabuting gawin, no? Yan ang mga kapatid,
nagreklamo naman siya ganit kahit ang mga kapatid napatapos siya sa pag-aral. Hindi siya napag-asawa, no? May mga girlfriend na siya. Hindi matuloy kay huwag muna mag-misis, mag-asawa. Kapatapusin lahat ang mga kapatid niya o ikaw. 5 ang kapatid mo, abi. Ilang taon kang hindi makapag-asawa. Nagreklamo na ang eldest, no, sa mga 6 na anak, no. Kaya nang siya, napakasal na siya, hindi ang father-mother niya. Kaya sino ang magpaaral sa kapatid mo? Patapusin mo silang lahat at saka ka mag-misis, kote. Sino pa ba ang magkagusto sa akin kung puti na ang ko, no? Matanda na ako, Sila may mga anak, ako wala, kaya baba naman kayo sa akin. Ang ginawa na lang, pagkatapos sa second na anak, siya naman ang tutulong sa ang ideya. Tinuruan ko sila. Ito ang ideya natin. Para hindi naman naman niya sa eldest siya, no? Nang kawawa naman. Ito ang gawin natin. Kung mapinis ang number 2, no, sa anak, tutulong sa number 3. No? Siya naman ang obligasyon sa number 3. No? Ang number 3, siya naman ang number 4. O kung pag-usapan ang 3 magkapatid na tulong-tulong sa pagparal, no? Hasta sa number 5. Kaya para hindi naman dihado ang isa, kawawa naman na matanda na siya, sino pa ba ang magkagusto kay matanda ka na? Hindi pwede. No? Kaya yan ang technique na itinuro ko sa kanila. Ito ang gawin natin para hindi naman kawawa ang number 1, no, na anak. Ito ay pinis na, pagpinis, no, kung may kung may trabaho na, okay na siya ang magparal sa number 3, no, o kung tulong sila sa number 1, number 2, number 3, no, at saka ang number 3 kung pinis na at trabaho na, tulong sa number 4, at ang itulong number 5. Kundi paano sila kahit hindi naman kawawa naman totoo. Kaya ang age natin nag-plus na plus, sino pa ba ang gusto? Matanda ang naligaw sa akin. Sagutin ko, husband ko, kundi wala na, no? Hasta mag-isa na lang siya sa buhay niya. Kundi kawawa naman. Kaya yan, inidiyahan namin kung paano sila makatapos lahat na walang may madihado. No? Kaya mga friend, ganyan ang gawin natin, no? Sa ating buhay, no? Ang lahat ng kabutihan, David, i-apply mo sa mga pamilya mo at iba pa, no, para maanuhan nila na yan pala ang gawin, no? Kaya yan ang suggestion na lang, no? Kung may ideya ka, huwag nang itago, mo sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Kaya mga friend, sa ating lecture sa kayon, parte sa kay Lord, God the Father, Lord Jesus, na
na besan ang sa malinis na paraan ang pag-ano natin, no? Kaya mga friend, yan ang gawin natin, ang nag-happy ko sa malinis na paraan ang ating kabuhayan. Kaya mula ngayon, i-eliminate ang lahat ng masamang nagdala ng malas sa atin. Hindi lang yan ang masama sa tingin ng ating Panginoon, kundi nagadala rin ng malas sa atin yan. Kung hindi sa malinis na paraan, ay may parusa sa iyo, no? Para matakot, no? Na hindi mo na gawin uli. Kay may delikado pala. May bayad pala sa atin, no? O katulad may example ako na naloko ang parusa sa kanya, ang member of family niya na tatlo ay kinuha sa kanya. Kaya, maligaya ka pa ba? Ba? Ang imong konsensya ay parusa sa iyo dahil sa kasamaan mo ay ang tatlong member of family mo ang nawala sa buhay mo. Kaya tayo mga friend, mula ngayon, huwag maggawa ng masama, no? At ang ating gawin sa ating buhay ay sa malinis na paraan ang ating ang ating gawin sa atin dito sa earth, no? Ito ang ating una nating gawin, no? Una sa lahat. Yan. Ang ating patakbo ng buhay natin, baguhin natin, no? Lahat ng kabutihan i-apply sa buhay natin, no? Yan. Huwag ng tamad-tamad, na aasa ka lang kung sino mapakain sa'yo. Kaya hindi maganda yan, no? Sa gusto mo man sa hindi, mahanap ka ng trabaho, no? O kung hindi man maghanap ng trabaho, kung ano ang binigay ng God, no, sa atin na ability ay diyan mo ang everyday na kailangan mo, no? Hindi kay aasa ka sa mga taong kung sino lang ang mapakain kakayayanan. Napakalaki ng katawan mo, ibang taong magpakain sa iyo. Kaya eliminate natin yan, ha? Huwag. Eliminate ang tamad-tamad, no? Tamad-tamad. Kaya hanggang buhay ka, wala yung partner sa iyo. Kaya tamad-tamad naman ang taong ito, ipakain niya sa akin kung ito ang mister ko. Kaya sagutuhin mo man at sa hindi maghanap ng trabaho. Huwag tamad-tamad, no? O ano pa, number 2 natin? Huwag huwag magpili ng trabaho kung ano lang. Basta kaya ko, no? Huwag ka nang mahiya kung ako, janitor ako. Okay lang. Handsome tana ako, galing janitor lang. At okay lang na yan, okay daw. Basta naitabaho lang. Kaya yan ay ang ability at ang kakabirit bright mo, sayang yan, no? Kung hindi mo apply sa buhay mo, no? Kaya mga friend, ang ating gawin sa ating buhay ay hindi pabayaan na lang. Mag-testing mic 1, 2, 3 tayo, no? Kung sintonado tayo sa isang mic, baka sa next mic na
ng singer na ang tinig mo, no? Baka ang sintonado ay sa mic lang. Yan ang ating testing sa buhay natin. Kaysa umpisa, baka nang hindi maganda, hindi ka marunong dyan. Pupunta sa marunong ka, no? Kaya mga friend, yan ang ating gawin, no? Sa ating buhay. Nang huwag mag-asa sa mga tao na pakainin ka lang, no? Yan ang una sa lahat, ang tamad, no? At maging responsible sa patakbo ng buhay. Kaya mga friend, ha? Huwag kaya ang ating message sa ngayon, parte sa ating Lord, God, ang Panginoon, na tayo ng wisdom. Yan. Ayan lang muna ang ating message. Siguro, kaya medyo bago lang akong nakiyar sa tayo ng message na iba sa next, no? Kaya mga friend, thank you na lang sa pakinig. Basta, ayan lang ang message ko, no? Ang ating obligasyon, iwag ng pabayaan. Tayo ang mag-create ng kung paano tayo makaalis sa kahirapan at makakreate create ng bagong buhay. Na doon na lang tayo hanggang kailan, no? Doon na lang tayo sa poor, kay tamad-tamad ka, kakain ka lang 3 times a day, basta hindi ka na maghanap ng makaahon sa kahirapan. Kaya hindi yan, kayo sayang ang buhay mo dito sa earth, no? Kaya kailangan ay mag-responsable ka sa buhay. Kung irresponsable ka, hanggang kailan wala kang kabuluhan sa earth, no? Medyo sayang na tao ito. Napatira sa earth, wala naman performance, na kailangan may performance tayo sa atin pagtira dito sa earth, no? Na may nakitang ability, happy ang ating Panginoon sa pagtingin sa atin na napaka marunong ka pala. Isang ang karunungan mo ay mo na lang, sayang lang yan, no? Hindi mo na ginpakita sa mga taong sa'yo na napaka may ability ka pala. Katulad ng isang kakilala namin, no? Na napaka bright pala. Akala ng mga tao kuwan siya hindi marunong. Napabilib sila, no? Ang ability niya ay ang repair ng mga kung ano-ano, sasakyan, makina, basta lang, no? Yan, na-underestimate siya, no? Hindi nila alam. Napunta sa abroad, sa Saudi. Namangha sila. Akala nila siya ang pinakadal, no? Walang ability. Pero namangha sila, bakit 15 years ang isang planta ng electric sa isang lugar sa Saudi na hindi napatakbo na wala daw ipunta na sa junk. Pero namangha sila kaysa wala pa 15 days napaandar niya, no? Na ginagamit pa hanggang ngayon
doon sa Saudi. Hindi mo underestimatin ang isang tao. Kaya kada isa sa atin ay may karunungan na hindi natin alam. Kaya pabayaan mo muna na i-introduce siya ang aking sinabi ko nang nakatrabaho pa ako. Anong ability mo? Yan ang aking tanong sa mga tao. Ito ma'am, marunong akong mag-drive. Ang ability mo yan ay gamitin mo. Kung ano ang gusto mong trabaho. Basta sa ability mo, i-apply mo sa buhay mo para maasinso ka. Huwag ka na lang aasa sa mga taong iba. Kaya hindi na maganda, no? Huwag kang maasta ang mga anak mo, matamad-tamad din. Kaya ayan ang aking idol, ang father ko, na tamad-tamad din. Hindi. Huwag kang mag-umpisa sa pamilya mo na ganyan ka, no? Kaya unahan mo sila, no? Unahan mo sila sa good behavior at ability, no? Kada anak, anong gusto mo? Kung ano ang gusto nila ng ability, tulungan mo, no? Father, ito ang gusto ko na mag-engineer ako. Ibigay mo yan, tulungan mo sila, no? Yan ang atin gawin. Hindi hindi sila marunong, mas marunong ka sa kanila. Kaya huwag pabayaan ng mga anak natin na maging paglaki, responsible sila, no? Kaya mga friend, yan ang ating gawin, no? Kaya ang ating message ngayon, parte sa wealth ng God. Kaya ang wealth ng God, natin sa malinis na paraan at kung paano natin mapalago, no? Yan ang ating gawin, no? Para mamaligaya man ang nag-create sa atin dito sa earth, no? Na marunong pala ang taong ito, no? Kaya yan, katulad ng isang akala nila siya lang ang pinakawalang ability. Pero na mga sila sobrang ability. Kaya ipakita, huwag itago, huwag mahiya, no? Natin para makita ng mga taong may karunungan pala tayo, no? Kaya mga friend, gawin natin yan, para sa buhay natin. Sa ngayon, ito lang muna ang ating message. Kaya daw medyo bago lang ako nagkasakit, no? Kaya bago lang ako walang kuwan na ating message sa ngayon, no? Kaya noon napakaganda, no? Ngayon gusto ko sana ang mabuting behavior ang i-message natin ngayon. Kaya galing kay naunahan natin sa Panginoon natin, okay? I-mix mo daw hindi maganda result, no? Kaya kung sa mabuting behavior, marami tayo, no? Kaya ang mga tao kung marunong, basta ang karunungan ay huwag gawin sa kasamaan. Napakarami siyang matulong sa atin sa buhay, no? Yan ay maski anong nang trabaho mo, na anong negosyo mo, kay marunong ka, mag-successful ka, no? Maging millionaire ka, no? Kaya yan ang ating ability, no? Ang intelligence natin, no? Unahin sa lahat, yan ay
gamitin natin sa buhay natin, no? Ang pagka very bright mo. Gamitin mo, huwag sayangin, no? Hindi mo gamitin, mapunta lang sa walang kabuluhan, no? Kaya, yan, kung ano ang karunungan mo, doon ka, no? Kung katulad ng mga marunong sa pagpa-cure ng mga tao, doon ka sa doktor, no? Punta ka sa doktor. Kung marunong kang maano ka na ang tit mo daw na gano gusto mo dentist, tulong ka sa mga taong mga kailangan na para ma-cure ang nila ang tit, no? Kaya kung ano ang gusto ng anak natin na kunin nila pag-college na sila, yan ang sundin. Hindi tayo ang parents. Kaya hindi maging successful ang takbo ng buhay nila kung hindi nila gusto ang course na ipinamaano mo sa kanila, no? Ang natin muna, no? Ang mag-very bright, no? Ibig hindi ka bright kung marunong ka magbasa na lesson at analyzein mo kung anong meaning, maging bright ka. Kaya iyan ang ating technique, no? Ano natin, kung ano ang ano ng teachers namin, ito ho, na analyzein mo, isipin mo ano ba ang mga quality o ano dahil yan na ilagay para ma-correct ang answer natin. I-ano mo sa ang pinaka-the best ay ang analyze, no? Na i-ano natin kung ano, katulad na sa akin, kung mag-decision ako sa buhay, ginaano ko na-analyze, no? Kung 1, 2, 3, 4, saan ba ang maganda? Saan? Dito? Yan, sisilik ako kung saan at doon ako popokus, no? Doon ako popokus. Katulad ng ang gusto ko, katulad ng ating trabaho ngayon, gusto kong magserbisyo sa mga tao na kailangan ng tulong, no? Ano ang matulong ko kaya wala naman akong pera. Ang technique kung paano sila mabuhay na kung ano experience mo, i-share mo sa kanila na ito ang gawin natin. Kaya na ang kada message ko yan, na-experiencean ko na nangyari yan sa buhay ko. Kaya yan daw malaman mo na kung mga successful at sa hindi o failure ka. Kaya yan ang aking technique, no? Na i-analyze ko muna ang test ko paumpisahan. Kung ano result, hindi ka lugi, kundi wagi ka. Yan ang gusto ko, wagi always. Kailangan huwag kang padalos-dalos na pag gusto mong sabi natin manegosyo tayo para kaipon, pero huwag padalos-dalos kaya baka ikaw ay malugi. Kaya analyze ang una natin sa ating technique kung paano tayo ang gawin natin dito sa ating buhay, no? Una, analyze, no? Record mo lahat kung ano ang gusto mo. That's what, i-analyze mo saan dito ang maraming income. Saan dito makapera ako? Saan dito? I-analyze mo at pagkapili mo ng isa, i-anuhan mo kung ano ang i-asulat mo dyan kung ano ang gawin, no? Yan, no?
i-ano mo kung ano gawin, una sa lahat, diyan, i-ano mo, i-apply mo sa ano mo, select mo sa example 4 na napili mo, no? Diyan mo, i-apply mo ang taktikang na bagay sa napili mo gawin mo sa buhay mo, no? Yan, no? Yan. Katulad ng sa atin ngayon na technique na ginawa natin, na daw medyo ang iba nag-successful din, no? Kasi napaka-easy lang pala, no? Kung ibigay natin sa iba, napaka-easy lang pala ng taktika. Sa ang ating buhay, napahirapan natin. Kaya hindi natin na-analyze na ang napakaliit na bagay mapunta sa malaki, no? Katulad ng maliit na pera mapunta sa malaking pera, no? Yan, katulad niyan, no? Kaya ang mga nakalagay sa isipan mo, kwan mo, i-list mo, kagdasyon, i-analyze kung saan ang wasto, saan ang mali, no? Yan ang aking ginawa sa aking buhay, parang hindi ako nahirapan, no? Kaya yan ang mga noon pa, yan ang ginawa ko sa trabaho ko, sa mga taong na nakasalamuha ko, no? Yan ang aming mga ginawa, nagkwentuhan kami. Ikaw, ano ang sa takbo ng buhay natin, anong mabuti abi sa'yo? Yan, masabi ang isang nakakwentuhan mo. Ang isa, ang sabi, maniganyan. Hindi, ano mo diyan sa lista, sa asipan mo. Kung napakaganda, i-apply natin ito sa buhay ng iba. No, yan. Di ano sa inyo, gusto balin nyo na i-apply natin ito sa buhay ng iba, tulungan nyo ako na dyan. Punta kami sa isang lugar at yan, nag-ano na kami, ang meeting namin, in-apply namin sa mga taong nangailangan ng tulong sa ganyan lugar. Maski dito sa amin sa Silay City, ang mga tao dito ay hindi sobrang poor. Kaya marunong na silang analyze ng takbo ng buhay nila kung ano ang solusyon sa problema nila, i-analyze, no? At select what the correct answer, no? Kaya yan ang ating technique sa paano sa buhay natin, ha? Huwag biyaan na lang. Hindi ako marunong, Pero marunong ka, tamad ka lang mag-apply sa buhay mo ng karunungan mo. Kaya sayang ang ability mo, no? Kaya mula ngayon ay iwag natin pabiyaan ang sarili natin, no? Sa ngayon, impisahan natin. Kung ano ang problema, solusyonan agad, no? Kahit kung pabiyaan mo yan, mga ilang taon, ganyan pa rin ang problema. Katulad ng kaibigan ko dito sa tabing kapitbahay, ilang ulit mo na nang sinabi sa akin ganyan, na ako, siguro 10 o 20 na, nasawa na ako ng kwentong yan. Kaya huwag patagalin. Huwag kayo pagkatagal dyan, ang mga taong hindi natutulong sa iyo, kayo ganyan lang, baka niloko lang ko ng taong ito. Sabi niya, wala siyang pera, ganyan na may problema. Yan ang
nagawa ka ng hindi maganda sa tingin ng iba. Kaya mga friend, huwag ipabayaan. Ang problem natin, number 1, ay kailangan masolusyonan agad, no? At saka ang mga ating mga plano sa buhay, huwag patagalin. I-apply agad kay para may asensyon na nakita ka na, no? Sang patagalin mo ilang years, nasayang ang ilang years mo, wala naman tayong nakitang nagbago sa buhay mo. Tip, kaysa isipan mong man lang, wala naman sa katotohanan, no? Kaya yan ang ating number 2, no? Kung ano ang plano, i-apply mo. Wag 1 year, 2 years. I-apply mo at saka ang number 3, pagka na-implement na, wag pabayaan. Ang responsibility, hindi mo iasa sa iba. Ikaw ang nag-umpisa, ikaw ang tatapos. Tutulong lang sila, pero ikaw ang nag-create na ito. Ikaw ang mag-implement, no? Kaya ikaw lang ang marunong dito. Plano mo ito. I-demonstrate mo sa mga taong tutulong sa'yo. At saka, tulong-tulong kayo magtrabaho para madali matapos ang plano sa trabaho, no? Katulad ng ka ng building, no? May plano yan. Ito ang house, no? Ganito, demonstrate ng engineer o kwan dyan, at ang mga trabador ay ang magtrabaho. Ganyan ang ating buhay, no? Pag mo sa plano mo, i-implement mo agad. Kaya sa patagal-tagal, wala naman mapuntahan. Kaya pag plano ka, ay kailangan i-implement at 1 year may nakita ka ng kwan sa performance mo, no? Kaya mga friend, yan ha, ang plano natin sa buhay para makita natin na ang result. Huwag patagalin, no? Umpisa mo na agad. Yan ang nangyari sa aking kaibigan. Implement sa buhay niya. Ngayon, napakaganda ng takbo ng buhay niya, no? Sabi ko sa kanya, gawin mo yan. Sa huli, wala ka ng problema. Kaya ang mga anak mo naging responsable sa buhay, sila na ang magpatakbo ng buhay nila. Kung nakita nila sa iyo na napakada ng mo, at saka pag turo mo sa kanila, i-apply nila sa buhay nila, lahat sila may sarili ng bahay, may sarili ng sasakyan, may sarili ng trabaho. Sulit successful, gaya yan ang example natin. Gawin natin model sa ating buhay, no? Umpisahan ng parents, mother, father, no? Kayo ang example na mga anak natin, no? So, tulungan natin. Katulad ng mga taong nag-successful silang lahat, kada isa sa kanila may sasakyan. Punta sa kung saan-saan, hindi naghiram sa father, mother, kaya may sarili na, no? At may sarili ng bahay. At ang mga anak, naparal na. Ang isa,
ng ano, ng ang isa nang nakasakay sa barko, no? No? Yan, no? At ang isa ng nurse, no? Kaya nakapunta sa abroad, no? Kaya yan, tayo ang mag-create ng sariling takbo ng buhay ng mga anak natin, no? Kaya kung ano ang gusto nila, tulungan natin para matapos ang pag-aral. Kahit tayo sa huli, ang Mr. and Mrs., Father and Mother, nag-enjoy sa life nila, no? Bakasyon kung saan, punta sa anak sa Canada, o punta sa anak ang anak, 4 ang abroad. Ang 1 year ay dinidivide sa 4 para bakasyonan, no? At pagbalik dito, nagpunta sa Boracay sa pamangkin. Doon nag-enjoy sa life niya. Sino ang nag-create? Yan ang sundin natin, i-implement natin sa buhay natin. Sino ang nag-create? Tayong mother, father, no? Ang nag-create yan. Kaya pa-professional na sila. Pinapunta natin sa abroad. Pinatrabaho natin dito permanent, sa government. Kundi enjoy tayo ng life. Nagplano silang 5. Nagplano sila na mapunta sa lugar ng kung saan ang anak doon sila magbakasyon. Kung hindi mo na pilinado ang buhay mo, hindi mo in-apply ang buhay mo sa nakatamasa ka ba ng masarap na buhay ngayon? Tanungin ko kayo, okay ba? Hindi ang ating message ngayon. Kaya yan ang i-apply natin sa buhay, ha? Huwag ibutang sa kabinet ang ability natin, ang technique natin sa buhay, i-apply agad. Huwag patagalin, ha? Mga friend, baka matagal na ang aking mga lecture, ha? Message, thank you na lang sa inyong lahat. Love you.